Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Mia at ngayon nais kong ibahagi sa inyo ang isang kwento na hindi ko sana gustong maranasan. Ngunit sa kabila ng lahat, naging bahagi ng buhay ko. Isang kwento na puno ng sakit, takot at ang pinakapayak na pakiramdam ng pagkabihag sa isang sitwasyon na hindi ko alam kung paano ko nahanap ang sarili ko. Isang kwento tungkol sa isang desisyon na itinulak ng pangangailangan at isang pusong naguguluhan sa pagitan ng nararamdaman at kung anong tama. Lumaki akong sanay sa hirap. Sa bawat araw, makikita mo ang magulang ko na nagsusumikap para lang magtagumpay sa mga simpleng bagay. Pero gaya ng marami sa atin, may mga pagkakataong kahit anong sipag hindi sapat. Isang araw, narinig ko ang isang desisyon na magbabago sa lahat ng aspeto ng buhay ko. Ang pamilya namin ay may utang na hindi kayang bayaran at nang dumating ang oras ng pagkolekta, ako ang naging pambayad. Ang napagdesisyonan ay pakasalan ako ni Brandon, isang lalaking hindi ko kilala. Hindi ko nais, ngunit bahagi ng pamilyang pinagkakautangan namin. Ang kasunduan ay wala akong magawa kundi sumunod. Ang pamilya ko, na lagi ko nang minahal, ay naging sanhi ng pagbabago ng aking landas. Ngunit ang araw ng kasal na iyon, hindi ko inasahan na may mangyayari sa akin na maguguluhan ako. Ang gabi ng aming unang pagsasama, nagdadalawang isip ako kung anong mararamdaman ko. Puno ng kaba at galit ang dibdib ko, ngunit may hindi maipaliwanag na tensyon na nagsimula sa aming mga mata. Alam kong hindi kami nagkakasundo at pareho naming nararamdaman na ito'y isang kasunduan lamang. Ngunit bakit sa bawat sulyap niya, sa bawat pagdampi ng mga kamay niya sa aking balat, may kung anong kuryente ang dumadaloy sa aking katawan. Ang unang gabi namin ay puno ng kaba. Ngunit may isang bahagi ng akin na nagsasabing hindi ko kayang lumikha ng distansya. Habang iniwasan ko siyang tingnan, hindi ko maitatanggi na may isang bahagi ng katawan ko na nararamdaman ang bawat pagkilos niya. Nagdadalawang isip ako at hindi ko alam kung bakit ang bawat galaw niya ay nagdudulot ng init na hindi ko kayang labanan. Ang unang pagdampi ng labi niya sa leeg ko ay nagbigay ng kakaibang kilig sa katawan ko. Nais kong magalit. Nais kong sumigaw na hindi ito tama, na hindi ko ito pinili. Ngunit sa bawat hakbang niya, sa bawat mahinang paghawak niya sa katawan ko, parang natutulungan akong kalimutan ang galit ko. Parang may puwersa sa katawan ko na hindi ko kayang itanggi. Nang magtama ang aming mga mata, may isang init na umabot sa pinakamalalim na sulok ng aking kaluluwa. At doon ko naisip na hindi lang katawan ko ang unti-unting bumibigay, pati na rin ang puso ko. Hindi ko alam kung ito ba ay isang manipis na linya ng pagmamahal o isang paghihirap na dulot ng pagkakapilit na ang lahat ng ito ay bahagi ng isang kasunduan. Ang hating gabi ay naging saksi sa kami ay magkasama, ngunit ang aking isipan ay puno ng mga tanong. Ako ba ay isang biktima o isa na akong bihag ng sarili kong nararamdaman? Ang mga unang araw ng aming pagsasama ay puno ng pagdududa. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang bawat pagkakataon na kailangan kong magsinungaling sa sarili ko. Pakiramdam ko, ang bawat araw ay isang pagsubok sa aking pagnanasa na magtago sa aking nararamdaman. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na patuloy na bumabagabag sa akin. Ang mga sandali na nagsimula kaming magkaintindihan, kahit na hindi kami nagkakasunduan. Isang gabi, nang dumaan ang ilang linggo, napansin ko ang isang bagay na hindi ko kayang itanggi, ang amoy ng balat ni Brandon. Hindi ko siya iniiwasan, ngunit hindi ko rin kayang yakapin ang nararamdaman ko. Saksi ako sa mga tingin niya, sa mga sulyap ng pagnanasa sa kanyang mga mata, at hindi ko alam kung paano ko ito haharapin. Naramdaman ko na ang bawat paggalaw niya ay may kahulugan, at sa bawat ugnayan ng aming mga katawan
para bang isang lihim na hindi ko kayang iwasan. Isang gabing hindi ko alam kung bakit ako nagpasya, nagpunta ako sa kanyang kwarto. Hindi ko alam kung anong dahilan, kung anong puwersa ang nagtulak sa akin, ngunit parang may kumakalabit sa aking puso. Nang pumasok ako, nandoon siya, nakaupo sa gilid ng kama, naghihintay. Walang salita, ngunit may tensyon sa pagitan namin na hindi ko kayang ipaliwanag. Ang kanyang mga mata, ang mga sulyap na tila may gusto pang sabihin, ang mga daliri niyang dumapo sa aking mga braso. Lahat ng iyon ay nagdulot ng kuryente sa aking katawan. Lumapit siya sa akin ng dahan-dahan. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Ngunit sa bawat hakbang na palapit siya, ang puso ko ay kumakabog ng mabilis. Ang bawat detalye ng gabing iyon ay nakatatak sa aking alaala. Ang malamlam na ilaw mula sa lamp, ang amoy ng kanyang pabango na parang lumulubog sa aking utak, at ang init na nagmumula sa kanyang katawan ay parang isang alon na humaplos sa aking balat. Nagkatinginan kami, at sa oras na iyon, parang ang lahat ng nararamdaman ko ay sumabog. May hindi ko kayang ipaliwanag na init sa katawan ko na hindi ko kayang pigilan. Pumwesto siya sa aking harapan at ako, na pilit na tinatanggihan ang nararamdaman, ay hindi na kayang magsalita. Parang ang bawat patak ng pawis na dumadaloy sa aking leeg ay nagiging isang senyales na hindi ko na kayang ipagkait sa sarili ko ang nararamdaman ko. At nang magdampi ang mga labi namin, isang mainit na halik na punong-puno ng emosyon at tensyon, hindi ko na kayang itanggi pa. Ang bawat pagdampi ng labi niya ay parang isang alon ng init na tumama sa aking puso. Hindi ko inasahan na ang gabing ito ay magpapabago ng lahat ng nararamdaman ko. Ang mga galit at takot na umaabot sa aking puso ay naglaho sa bawat haplos ng kanyang kamay, sa bawat titig ng kanyang mata. Parang ang lahat ng aking nararamdaman ay nakasalalay sa gabing ito. Ang gabing magpapabago sa mga tanong sa aking isipan. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Akala ko, magiging magaan lang ito, na ang lahat ay isang laro, isang kasunduan. Ngunit sa bawat paghawak niya sa akin, sa bawat paghalik, pakiramdam ko ay isang bagay na mas malalim pa ang nangyayari sa akin. Ang mga salita ay nawawala, ngunit ang init ng katawan ko ay nagsasalita. Ang puso ko ay tumibok ng mabilis. Ang aking katawan ay nagbigay ng mga signal na hindi ko kayang kontrolin. Ang gabing iyon ay isang saglit na nagpatibay sa kung anong hindi ko kayang itanggi. Ang akala ko ay isang laro, ngunit sa huli, ako na mismo ang naging biktima ng sarili kong nararamdaman. Ang mga sumunod na araw matapos ang gabing iyon ay puno ng pagkabalisa. Puno ng tanong at kalituhan ng aking isipan, at sa bawat sandali, ang mga halik at haplos ni Brandon ay paulit-ulit na bumabalik sa akin. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng mga iyon, kung may ibig siyang iparating, o kung ako lang talaga ang nag-iisip ng labis. Ngunit sa bawat tingin niya sa akin, may bagong pagkasabik na hindi ko kayang itanggi. Isang umaga, habang nag-aalmusal kami, hindi ko maiwasang mapansin ang mga titig niya. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Hindi ko alam kung anong reaksyon ang dapat kong ipakita. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nararamdaman ko na ang init ng kanyang mga mata ay tila sinasabayan ng init sa aking katawan. Nang magtama ang aming mga mata, napansin ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung nahihirapan din siya sa kung anong nangyari, o kung ako lang ang nag-iisip ng mga bagay na wala sa lugar. "Mia," sabi niya, ang tinig niya ay may halong kabang naramdaman ko. "May kailangan ba tayong pag-usapan?" Ang tanong niyang iyon ay tila ang pinakamabigat na tanong na maaaring itanong sa akin. Alam ko na may hangganan ng lahat ng ito. Isang kasunduan,
isang bagay na hindi ko kayang baguhin. Ngunit, sa kabila ng mga hangganan, may mga damdamin akong hindi ko kayang ipaliwanag. Hindi ko kayang iwasan siya. Hindi ko kayang magpanggap na wala akong nararamdaman. Ngunit nang magsalita siya, naramdaman ko ang init sa kanyang tinig. Hindi ko alam kung ito ba ay nararamdaman ko lamang o kung siya talaga ang may nararamdaman. Mia, ulit niyang sabi, at lumapit siya sa akin ng dahan-dahan. Ang init ng kanyang katawan ay humaplos sa akin at sa bawat hakbang niyang papalapit, ang mga damdamin ko ay nagiging mas komplikado. Ang nangyari noong gabing iyon, sabi niya, ang mga mata niya ay nag-aalab ng hindi ko kayang ipaliwanag. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin noon, pero hindi ko kayang itanggi na may nararamdaman din ako. Naramdaman ko ang isang panginginig na dumaloy sa aking katawan. Sa mga salitang iyon, tila ang lahat ng aking iniwasan ay naging totoo. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ko. Kung ito ba ay magpapalaya sa akin, o kung magiging isang mas malaking problema pa. At sa sandaling iyon, nagtagpo ang mga labi namin. Hindi ko na kayang pigilan pa. Parang ang bawat pagdampi ng kanyang labi sa aking labi ay nagsasabi ng mga bagay na hindi namin kayang sabihin sa salita. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng halik na iyon. Ngunit sa bawat segundo, ang puso ko ay kumakabog ng mas mabilis. Sa bawat paghawak niya sa akin, ang mundo ay nagiging mas maliit. Ang mga problema ay nagiging malabo. Tanging siya at ako ang naroroon. At ang bawat bahagi ng katawan ko ay naglalaban upang magpasya kung tatakas ako o magpapasakop. Hindi ko kayang ipaliwanag kung anong nararamdaman ko. May takot, may kalituhan, ngunit may pagkasabik din. Ang bawat araw na lumilipas, ang mga damdamin ko ay nagiging mas malalim, mas komplikado. Hindi ko alam kung saan ito patungo. Ngunit ang tanging alam ko, ang bawat paghawak ni Brandon sa akin ay nagiging sanhi ng hindi ko kayang alisin na ugnayan sa aming dalawa. At habang tinitingnan ko siya, nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mata. Hindi ko alam kung ano ang gusto niyang mangyari, kung ito ba ay isang hakbang patungo sa isang bagay na hindi namin kayang kontrolin. Ngunit alam ko na may isang bagay na nag-uugnay sa amin at hindi ko kayang alisin ito. Ang init, ang tensyon, at ang hindi malirip na emosyon na bumabalot sa aming katawan. Matapos ang gabing iyon, parang ang bawat sandali ay nagiging mas magulo sa aking isipan. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga susunod na araw, kung paano ko papaliwanag ang lahat ng nangyari. Ang mga damdami ko ay nagsimula ng mag-iba at hindi ko alam kung paano ko ito haharapin. Ang kasunduan na iyon, na dapat sana'y nagsisilbing gabay sa aming relasyon, ay unti-unting nawawala sa aking mga mata. Minsan, naiisip ko, bakit hindi ko nalang tanggapin ang lahat ng ito? Bakit ko kailangang labanan ang nararamdaman ko? Ngunit, ang bawat araw na lumilipas ay nagiging mas mahirap. Sa bawat patagilid na titig ni Brandon, sa bawat haplos ng kanyang kamay, nararamdaman ko ang isang init na hindi ko kayang ikuble. Sa bawat sandali ng tahimik na pagtingin namin sa isa't isa, may mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Isang araw, habang ako'y naglalakad sa paligid ng bahay, naramdaman ko ang kanyang presensya. Ang mga hakbang niya ay naririnig ko na parang may himig, isang himig na hindi ko kayang ipaliwanag. Tumingin ako sa kanya at muling nagtagpo ang aming mga mata. Walang sinabi, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasalita ng higit pa kaysa sa mga salitang kaya kong ipahayag. Mia, sabi niya sa isang malambing na tinig, wala bang magbabago sa atin? Hindi ba't nagiging magulo na ang lahat ng ito? Ang mga salitang iyon ay tila tinamaan ako. Oo, nagiging magulo na ang lahat. Hindi ko kayang magtakip ng mga nararamdaman ko.
Hindi ko kayang ipaliwanag kung paano ko siya tinanggap sa buhay ko at kung paano ang mga nararamdaman ko ay unti-unting nagiging labis. Sa bawat araw na lumilipas, hindi ko na kayang alisin ang mga alingaw-ngaw ng mga nangyari. Ang bawat pagtawa, ang bawat salitang binibitawan ni Brandon ay may dalang mga alaala na pilit kong ikinukubli. Ngunit hindi ko na kayang pigilan pa ang mga damdamin ko, parang isang apoy na hindi ko kayang apuhin. At habang tumatagal, mas lalong lumalaki. Nagising ako isang umaga at napansin kong magkaiba na ang aming mga relasyon. Hindi ko na kayang itago pa ang nararamdaman ko para kay Brandon at parang hindi ko na kayang iwasan ang nararamdaman niya para sa akin. Sa bawat pagtingin niya sa akin, sa bawat haplos ng kanyang kamay, nararamdaman ko na may isang hindi malirip na koneksyon sa aming dalawa. Nang gabing iyon, habang magkasama kami sa sala, hindi ko kayang magtakip pa. Tiningnan ko siya at iniwasan ang kanyang mga mata. Ngunit alam kong nararamdaman niya ang mga alingaw-ngaw sa paligid namin. Ang mga titig ni Brandon ay nag-aalab at alam ko na may mga bagay na hindi namin kayang sabihin sa isa't isa. Ngunit nararamdaman namin. Mia, muli niyang binanggit ang aking pangalan at sa kanyang tinig, naramdaman ko ang pagnanasa at pagkabigla. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa atin, ngunit hindi ko na kayang magtago pa. Sa bawat salita niyang iyon, natagpuan ko ang sarili kong nawawala sa kanyang mga mata. Parang lahat ng mga kasunduan, ang mga piniling desisyon ay nagiging malabo. Ang mga nararamdaman ko ay nagiging magulo, ngunit sa kabila ng lahat ng ito, natutunan kong yakapin ang mga damdaming iyon. Hindi ko kayang alisin si Brandon sa aking isipan, at sigurado akong hindi ko kayang itanggi ang mga bagay na iniwasan kong maramdaman. Ang mga resulta ng mga desisyon namin ay nagsimula ng magpakita. Hindi ko na kayang itanggi na ang bawat hakbang, bawat titig, at bawat kilos ni Brandon ay nagiging mas intense. Hindi ko na kayang kontrolin ang nararamdaman ko. Sa bawat sandali ng aming pagiging magkausap, parang may mga bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. At habang patuloy ang aming relasyon, ang mga pagkabigla at kalituhan ay nagiging mas mahirap. Ang kasunduan ay naging isang punit na piraso ng papel sa harap ng aming mga damdamin. At sa bawat gabi na ako'y nag-iisa, iniisip ko, saan nga ba patungo ang lahat ng ito? Ano ang magiging epekto sa amin ng mga desisyon na ginawa namin? Kung walang pag-ibig, kundi init lamang ng katawan, anong klaseng relasyon nga ba ito? Habang ang mga araw ay lumilipas, napansin kong nagiging magulo na ang lahat. Ang mga pakiramdam ko kay Brandon ay hindi ko na kayang itago pa. Ngunit may mga tanong pa rin akong naglalaro sa aking isipan. Ano ba kami? Isang pagkakaibigan na nagiging komplikado? O isang relasyon na nagsimula sa apoy at nagiging isang sakripisyo? Noong isang araw, habang kami ay magkasama sa likod ng bahay, muling nagtagpo ang aming mga mata. Hindi ko kayang pigilan ang nararamdaman ko. Ang bawat sandali ng aming pagiging magkasama ay tila isang paalala na hindi ko kayang tanggalin si Brandon sa aking mundo. Hindi ko alam kung paano ko ipaliwanag ito sa aking sarili, pero alam kong may isang hindi nakikitang koneksyon sa aming dalawa. Minsan iniisip ko baka hindi ito ang tamang panahon para sa amin. Baka ang mga desisyon namin ay magdudulot lamang ng sakit sa huli. Ngunit sa bawat hipo ni Brandon, sa bawat malambing na titig niya, parang ang lahat ng mga tanong na iyon ay nawawala. Parang walang kahulugan ang lahat ng mga takot na nararamdaman ko sa kanya at sa kabila ng mga alalahanin ko. Ang mga damdami ko sa kanya ay patuloy na lumalalim. Ilang linggo ang lumipas at naramdaman ko ang pagbabago. Hindi ko kayang itanggi na habang kami ay magkasama, ang mga kilos at galaw ni Brandon ay mas nagiging intimate.
Hindi na ito ang simpleng pag-uusap at mga tawanan na nagiging komportable kami sa isa't isa. Ang bawat salita na binibitawan niya, ang bawat titig at ang bawat gabing magkasama kami sa ilalim ng mga bituin ay tila nagdadala ng isang mas malalim na ugnayan. At habang patuloy ang aming pagiging magkausap, ang init ng aming katawan ay hindi ko na kayang iwasan. Nais ko sanang magtakip, magpanggap na ang lahat ay simple lang. Ngunit ang aking katawan ay nagiging tapat sa aking nararamdaman. Hindi ko kayang iwasan si Brandon. Sa bawat silip niya sa aking mga mata, nararamdaman ko na ang lahat ng mga hangganan na nilikha ko para sa sarili ko ay nagiging magulo. Isang gabi, habang kami ay nag-uusap sa isang maliit na sulok ng bahay, hindi ko na kayang pigilin pa ang sarili ko. Tumabi siya sa akin at habang ang kanyang katawan ay malapit sa aking katawan, ang init ng kanyang katawan ay parang sumasalamin sa init na nararamdaman ko. Naramdaman ko ang malalim na hininga niya sa aking leeg at sa bawat paghinga niya, ang mga puso namin ay nagtatagpo. Walang salita, walang pag-aalinlangan. Tanging ang mga titig at katawan namin ang nagsasalita. Mia, ang sabi niya sa malambing na tono. Hindi ko kayang ipaliwanag, pero parang ang lahat ng ito ay tama. Ang bawat sandali na magkasama tayo, parang ang mundo ay tumitigil. Hindi ko kayang itanggi na ang mga salitang iyon ay nagpatibay sa mga nararamdaman ko. Ang katawan ko ay nagsasalita. At alam ko na hindi ko na kayang balewalain pa ang mga damdamin ko kay Brandon. Sa bawat sandali na magkasama kami, ang aking puso at katawan ay nagiging mas tapat sa nararamdaman ko. Ang mga pagnanasa ay nagsisimula ng magbukas ng bagong pinto na hindi ko kayang ipaliwanag. Habang tumitingin siya sa akin, nakita ko ang mga mata niya na puno ng kasabikan at kalituhan. Hindi ko kayang iwasan ang init na nararamdaman ko. Ang katawan ko ay nagiging parang apoy na patuloy na sumisiko. At habang siya ay naglalapit pa sa akin, naramdaman ko na may isang bagay na hindi ko kayang kontrolin. Sa bawat galaw ng kanyang mga kamay, ang bawat haplos ng kanyang daliri, ang aking katawan ay nagsusumamo na magpatuloy. Ngunit alam ko rin na may mga bagay na hindi ko kayang harapin. At habang ang gabing iyon ay lumalalim, ang mga tanong sa aking isipan ay nagsimula ng magbago. Hindi ko na kayang ipagwalang bahala ang nararamdaman ko. Ang mga pangarap at mga tanong na bumabalot sa aking isipan ay nagiging mas maliwanag. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, sa bawat araw na lumilipas, mas lalo ko nang nararamdaman na hindi ko kayang itago pa ang nararamdaman ko para kay Brandon. Sa kabila ng lahat ng mga takot at alalahanin na gumugulo sa aking isipan, ang aking puso ay tila nagsasalita ng mas malakas. Hindi ko na kayang magpanggap na hindi ko siya gusto at hindi ko kayang iwasan ang init ng kanyang katawan tuwing magkasama kami. Ang mga sandaling magkasama kami ay naging mas madalas at mas magaan na. Hindi ko na kailangang magtago pa. Ang mga mata ko na bumabalik sa kanya, ang mga titig ko na puno ng emosyon, ay naging isang tanging mensahe ng aking nararamdaman. Minsan, hindi ko na kailangan pang magsalita. Ang bawat galaw, bawat halakhak, at bawat saglit ng pananabik sa pagitan namin ay sapat na upang iparating ang lahat ng hindi ko kayang ipahayag. Nang gabing iyon, naglakad kami patungo sa hardin. Ang malamlam na ilaw ng buwan ay nagpapakita sa mga mata namin ng magaan na sinag. Walang katulad na katahimikan sa paligid namin. Ngunit sa pagitan namin, ang presensya ni Brandon ay parang sumasabog sa paligid ko. Ang init ng kanyang kamay na humahawak sa aking kamay ay nagpapalakas ng bawat hakbang ko. At alam ko na hindi ko na kayang balewalain pa ang ating koneksyon. Tama na ba ito? Ang tanong niya habang ang mga mata niya ay malalim na nakatingin sa akin.
May kabuntot itong kabuntot na pag-aalinlangan, ngunit alam ko na ang tanong na iyon ay nagmumula sa kanyang puso. Sabi niya pa, baka may mga bagay tayo na hindi pa kayang intindihin. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Hindi ko kayang magsinungaling. Hindi ko kayang magtakip. Nakatingin lang ako sa kanya at sa bawat sulyap ko sa kanyang mga mata. Naramdaman ko ang lahat ng mga nararamdaman ko. Ang mga salitang ito ay hindi ko kayang ipaliwanag. Pero naglalakbay na siya sa aking mga katawan, sa bawat haplos ng kanyang mga kamay, sa bawat magaan na pagsulyap ng kanyang mata, at sa bawat galak na nararamdaman ko sa tuwing magkasama kami. Walang mali, sagot ko ng mahinahon. Ngunit sa kabila ng mga salitang iyon, alam ko na hindi ko pa lubos na naiintindihan ang lahat ng nararamdaman ko. Hindi ko pa kayang sabihin kung paano magtutugma ang mga nararamdaman ko. Ngunit alam ko na may isang bagay na mas malalim pa sa amin na hindi ko kayang itanggi. Minsan, pinapaisip ko, baka hindi ito ang tamang panahon. Baka ang mga nararamdaman ko kay Brandon ay nagiging sagabal na sa aking mga plano at sa mga pangarap ko. Ngunit sa kabila ng mga takot, sa kabila ng mga katanungan na bumabalot sa aking isipan, ang nararamdaman ko kay Brandon ay tila isang apoy na hindi ko kayang patayin. Kaya't sa bawat sandali na magkasama kami, natututo akong tanggapin ito ng mas malalim. Si Brandon ay may mga pagdududa at nakikita ko sa kanyang mga mata ang mga alalahanin na wala pa siyang sagot. Ngunit sa bawat oras na magkasama kami, ang bawat salita na binibitawan namin, ang mga hipo, at ang bawat tawa na aming pinagsasaluhan ay nagpapakita ng hindi pa natutuklasang mundo sa aming dalawa. Hindi ko kayang sabihing lahat, ngunit nararamdaman ko na siya rin ay nahulog na sa isang malalim na nararamdaman na hindi namin kayang iwasan. Habang ang aming mga katawan ay magkalapit, ang mga pagnanasa ay nagsimulang magbukas ng isang pinto na hindi ko kayang ipagwalang bahala. Sa bawat paghinga, ang mga puso namin ay nagsasalita ng mas malalalim na nararamdaman. Ngunit alam ko na ang bawat hakbang na aming tatahakin ay may kahulugan. Wala sa atin ang sigurado, ngunit sa mga sandaling magkasama kami, ang mga tanong na ito ay tila nawawala sa alon ng mga emosyon. Ang mga gabi ko kay Brandon ay nagsimulang magbigay ng mga kasagutan sa mga tanong na tumatakbo sa aking isipan. Alam ko na hindi ko kayang pigilan ang nararamdaman ko para sa kanya. Ang init ng bawat pagtitig, ang mga galak na nararamdaman ko tuwing kami ay magkasama, ay nagpapaalala sa akin na ang buhay ay puno ng mga hindi inaasahang pagkakataon. Habang tumatakbo ang mga araw, hindi ko maiwasang mag-isip ng mas malalim tungkol sa kung ano ang nangyayari sa amin ni Brandon. Habang unti-unting lumalalim ang aming relasyon, napansin ko na pati ang kanyang mga galak, mga alalahanin, at ang mga bagay na hindi niya kayang ipahayag ay nagiging bahagi ng aking mga nararamdaman. Kakaibang sensasyon ang bumabalot sa akin. Ang mga araw na magkasama kami, ang mga simpleng titig, ang mga salitang hindi binibigkas, ay tila nagiging mga piraso ng isang masalimuot na kwento na hindi ko pa lubos na naiintindihan. Ang mga gabi na kami ay magkasama, ako'y nalulunod sa mga emosyon na hindi ko kayang ilarawan. Ngunit sa kabila ng mga nararamdamang init at kasiyahan, may mga pagdududa pa ring pumapasok sa aking isipan. Hindi ko pa alam kung gaano kalalim ang nararamdaman ko para kay Brandon. Hindi ko pa matukoy kung ito ba ay pagnanasa lamang o isang mas malalim na koneksyon na hindi ko kayang ipaliwanag. Ang bawat sandali ng kanyang presensya ay nagsisilbing isang hamon na magsabi ng mga salitang kailangang marinig, ngunit hindi ko kayang bitawan. Ang mga galak na dulot ng bawat pagdapo ng kanyang kamay sa aking balat, ang mga sulyap na puno ng lihim, ay nagiging bahagi ng isang alon ng damdamin na hindi ko kayang pigilan.
Ngunit may mga pagkakataong ang mga tanong sa aking isipan ay nagsisimulang magdulot ng kalituhan. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Bilang isang tao na laging nag-iisip at nag-aanalisa, hindi ko maiwasang magtakda ng mga hangganan, ng mga patakaran para sa sarili ko. Gusto ko ng kontrol pero sa tuwing magkasama kami ni Brandon, ang kontrol ay unti-unting nawawala. Wala akong magawa kundi sumunod sa agos ng mga emosyon. Ang bawat pagkikita namin ay nagiging isang pagkakataon upang muling tanungin ang sarili ko. Ano ba ang ibig sabihin ng mga nararamdaman ko? Si Brandon, sa kabila ng pagiging malapit, ay hindi rin nakaligtas sa mga tanong at alalahanin. Pakiramdam ko, siya rin ay may mga katanungan na hindi kayang sagutin sa mga simpleng salita. Ang mga sulyap na binabato niya sa akin ay tila may malalim na ibig sabihin. Hindi ko siya masisisi. Hindi ko rin naman sigurado kung ano ang nararamdaman, ngunit sa gitna ng lahat ng ito, ang nararamdaman ko ay tila unti-unting naging isang puwersa na hindi ko kayang pigilan. Ang bawat sulyap niya, bawat haplos ng kanyang kamay, bawat galak na lumilipad sa kanyang mga mata, ay nagsisilbing gabay sa mga hakbang na wala akong magawa, kundi sundan. Kakaibang pakiramdam ito at hindi ko na kayang baliwalain pa. Minsan, natatakot akong baka may mga bagay na hindi ko kayang isakripisyo. Baka may mga hangganan na hindi ko kayang lampasan. Ang mga tanong na ito ay patuloy na bumabalot sa aking isipan. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, ang mga nararamdaman ko para kay Brandon ay hindi ko kayang ikaila. Sa tuwing magkasama kami, nararamdaman ko na may isang bagay na mas malalim sa pagitan namin. Isang koneksyon na hindi ko kayang ipaliwanag. Minsan, ang mga tanong na hindi ko kayang sagutin ay tila mga sagabal sa pag-unawa sa sarili ko. Ang mga alalahanin ay palaging naroon. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, ang nararamdaman ko para kay Brandon ay parang apoy na hindi ko kayang patayin. Ang init ng bawat sandali na kami ay magkasama ay nagsisilbing isang apoy na patuloy na sumisiko. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Pero ang mga huling linggong ito ay tila isang magulong alon na hindi ko kayang pigilan. Habang ang mga araw ay tumatagal, natutunan kong tanggapin ang mga damdamin ko kay Brandon. Kahit na may mga pagkakataong hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga ito. Ang mga tanong na bumabalot sa aking isipan ay hindi na rin gaanong makapangyarihan. Ang tanging nais ko na lang ay maramdaman ko kung ano ang nararamdaman ko at matutunan kung paano ko haharapin ang mga ito. Minsan, ang mga sulyap na ibinabato niya sa akin ay tila may mas malalim na kahulugan. Mga salitang hindi binibigkas, ngunit ramdam ko sa bawat kilos at galak na nagmumula sa kanyang mga mata. Hindi ko kayang ilarawan kung gaano kasidhi ang mga pakiramdam na iyon. Ang mga sandali na kami lang ang nandoon. Ang tanging naririnig ay ang mga pintig ng aming mga puso at ang magaan na hinga ng hangin sa paligid. Ilang gabi na ang lumipas at sa bawat pagdapo ng kanyang kamay sa aking balat, natutunan kong yakapin ang mga nararamdaman ko. Minsan, masarap na lang magpasakop sa init ng bawat galak na iyon. Ngunit sa kabila ng mga magagandang sandali na ibinibigay ni Brandon, alam ko na hindi ko kayang kalimutan ang mga katanungang nagpapaalab sa aking isipan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng mga halik na iyon? Ng bawat haplos na nararamdaman ko sa aking katawan. Sa kabila ng init at sarap ng mga sandaling magkasama kami, may mga limitasyong kailangan kong tanggapin. Hindi ko kayang hayaan ang sarili ko na tuluyang magpadala sa mga emosyon na hindi ko kayang kontrolin. May mga bagay na hindi ko kayang gawin, mga pagsubok na hindi ko kayang isakripisyo, at mga linya na hindi ko kayang tawirin. Kailangan ko pa ring panindigan ang mga prinsipyo ko at malaman kung saan ko tatakda ang mga hangganan. Kung ang relasyon namin ni Brandon ay patuloy na magtatagal, kailangang magkaroon kami ng mga linya na hindi pwedeng baguhin.
hindi madali. Lalo na't ang mga pagnanasa at ang mga emosyon na nararamdaman ko para sa kanya ay nagsisilbing isang malupit na kalaban. Ang mga sandali na kami ay magkasama, puno ng init at tensyon, ay nagiging sanhi ng pagkagulo sa aking isipan. Bawat pagnanasa ay isang hakbang patungo sa isang landas na hindi ko pa kayang tahakin ng buo. Ang mga limitasyong iyon ay parang pader na humahadlang sa akin na magpatuloy, ngunit sa bawat pagsubok, natututo akong tanggapin na ito ay bahagi ng proseso. Ang mga paghihirap ay may dahilan. At ang mga hangganan na itinatag ko ay nagsisilbing gabay sa akin para hindi mawala sa aking sarili. Minsan, naiisip ko kung tama ba ang ginagawa ko. Ang pagbibigay ng isang bahagi ng aking sarili sa isang relasyon na puno ng tanong at hindi tiyak na pagwawakas. Hindi ko alam kung ano ang magiging resulta ng lahat ng ito. Ngunit sa bawat galak at kasayahan na hatid ni Brandon, napagtanto ko na hindi ko na kayang baliwalain ang nararamdaman ko. Sa kabila ng mga pagsubok, may mga pagkakataon ng kaligayahan na hindi ko kayang itanggi. Ngunit habang tumatagal, natutunan ko ring magtakda ng mga limitasyon. Ang mga limitasyong ito ay hindi upang pigilan ang sarili ko, kundi upang mas mapagtibay ko ang mga desisyon ko at malaman ko kung saan ko ilalaan ang aking lakas at emosyon. Sa lahat ng mga tanong at alalahanin na bumabalot sa aking isipan, natutunan kong ang tanging paraan para magpatuloy ay ang pagtanggap sa mga limitasyong ito at ang pag-alam kung kailan ko kailangang huminto. Sa kabila ng lahat ng ito, natutunan ko na hindi ko kayang kontrolin ang lahat ng bagay. Ang mga nararamdaman ko ay natural, at ang pinakamahalaga ay matutunan kung paano ko ito haharapin. Sa bawat hakbang, sa bawat desisyon, alam ko na ang tanging tadhana ko ay matutunan kung paano maging buo at tapat sa sarili ko. Ang bawat hakbang na aking tinahak sa mga nakaraang linggo ay nag-iwan ng malalim na alaala sa aking puso at isipan. Habang ang mga sandali ko kasama si Brandon ay naging isang tila walang katapusang alon ng emosyon, natutunan ko na hindi ko kayang magpatuloy ng ganito ng walang isang linya o hangganan. Hindi ko kayang maging ganap na alipin ng aking mga damdamin. Kaya't dumating ang punto na kailangan kong magpatahimik at magdesisyon. Hindi ko rin inasahan na darating ang araw na ang bawat galak at saya ay magiging puno ng tanong at kalituhan. Hindi ko alam kung anong magiging kahihinatnan ng lahat ng ito. Bawat titig na ibinabato ni Brandon sa akin ay nagiging isang pagsubok sa aking kakayahang magpatuloy. Sa bawat haplos at magkasunod na sandali ng tensyon, natutunan ko na may mga pagkakataon na hindi lahat ng damdamin ay nararapat sundan. Nagkaroon ako ng mga tanong na hindi kayang sagutin sa pamamagitan lamang ng mga simpleng salitang ipinasok ko sa aking isipan. Ang mga halik, ang mga sulyap, ang bawat haplos, mga senyales na itinutulak ako palapit kay Brandon. Ngunit alam ko sa aking sarili na kailangan kong magtakda ng hangganan. Hindi ko kayang mawalan ng kontrol at mas lalo na, hindi ko kayang baliwalain ang mga prinsipyo na nagpapalakas sa akin bilang isang tao. At sa huli, natutunan ko na ang pagmamahal at ang mga pakiramdam na nararamdaman ko kay Brandon ay hindi nangangahulugang kailangan ko itong sundan ng walang kapantay na pag-iisip. Ang pagmamahal na iyon ay hindi nangangahulugang pag-aari o ganap na pagsuko. Minsan, kailangan ko ring maging tapat sa aking sarili at malaman kung saan ako tatayo at kung anong mga desisyon ang dapat kong gawin. Nang dumating ang oras na kailangan ko nang magtakda ng mga hangganan, natutunan kong mahalin siya, ngunit hindi sa paraang magpapahina sa aking mga prinsipyo. Hindi ko kayang magpatuloy na wala akong kasiguruhan sa mga susunod na hakbang ko. Hindi ko kayang ibigay ang aking buong sarili sa isang bagay na hindi ko pa kayang ipagtanggol. Kaya nagdesisyon akong huminto. Ang mga sandali ng tamis at init ay naging mga alaala na lamang.
mga alaala na magiging bahagi ng aking kwento, ngunit hindi ang magpapatuloy na kabanata. Sa huli, natutunan ko na hindi lahat ng pagmamahal ay kailangang ipagpatuloy. Minsan, ang pinakamagandang desisyon ay ang magtakda ng limitasyon at matutong magpatuloy sa buhay nang hindi kinakailangan sumuko sa mga bagay na hindi ko kayang kontrolin. Ang mga nararamdaman ko para kay Brandon ay totoo. Ngunit natutunan kong mas mahalaga ang aking sariling halaga at mga prinsipyo kaysa sa kahit anong pansamantalang kaligayahan. At sa huling pagtingin ko sa kanya, alam ko na ang lahat ng ito ay isang yugto sa buhay na natutunan ko ng lubos. Ang pagmamahal na hindi ko kayang ipaglaban ay isang pagmamahal na hindi ko kayang pagdaanan. Mga kasirene, salamat sa pagtangkilik sa kwentong ito. Sana ay may mga aral kayong natutunan at nakatagpo ng mga pagmumuni sa bawat salita. Huwag kalimutan, sa bawat kwento, may lakas na sumalubong sa atin, kaya't magpatuloy sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Hanggang sa muli, at mag-ingat lagi.